Kaya lang sana po sa tuwing sila yung ospital, dapat maramdaman. No? Ang nakakalungkot kasi dumarating sa amin na mga nagpapatulong, halimbawa 100,000 ang kanilang hospital bills, sinasagot po ng PhilHealth 7,000 o 8,000. Kung meron 500,000, 18,000 lang sinasagot. And ang dating sinasabi po ng dating PhilHealth head ay dahil po yung case rates wala raw magagawa. But I think that's the duty of the PhilHealth to adjust the case rates para mas maramdaman itong taong ng ating makababayan. What do you plan to do, Dr. Mercado, no, para ito'y mas maramdaman na ng ating makababayan? Thank you po, Madam Chair. Yun nga po yung shift namin to an all case. Yung pong datihan pa, kasi po, pag all case rate, ang binabayaran po ay yung pinakamalalang sakit lang. Pati po pag nagkaroon po ng multiple surgeries, ang kino-cover lang po ay isang side. So yung pong shift namin sa DRG, i-cover na rin po yung mga ibang sakit. So yun po, wala pa po kaming datos pero po yung initial datos nung 2016 pa ho ata or 2017, actually po tataas ng 100% yung case rates na basihan nung panahon na yun. Pero ngayon po kasi nag-akit na po tayo ng 30% at 50%. So basically po, almost 95% na tayong increase ng case rate nung naumpisa noong 2013. So ang tansya po namin pag nag-DRG, substantial din po ang itataas. So, do you commit, Dr. Mercado, na ngayon mas mararamdaman na ito? Halimbawa ay may mga ospital, no? Kasi nakakalungkot Our intent, of course, all the primary authors are here. That is really to lower the out-of-pocket expense. Kaya nakakalungkot bilang authors nito na sasabihin hindi namin nararamdaman. No, we are already on that half year. 10-year program ang UHC, nasa 5th year na tayo. I understand there's still a lot of challenges, birth pains at the start. But with you at the helm, we are optimistic that this will improve. Sana po maiba na yung direction dahil noon po, yung inyong predecessor kasi, parang ginawa po niyang private company, no, na pinagmalaki yung reserve fund, tinitipid po yung participation ng PhilHealth, which was wrong. Kaya nga naging kagulo-gulo. Sana kung ginamit po ito, wala ho tayong pinag-uusapang controversial reserve fund na gamit sa ibang bagay. So would you commit or would you, Dr. Mercado, that you will use the funding of PhilHealth for the benefit of the members this time? Thank you, Madam Chair. Opo, at yun po ay pinatutunayan na namin dahil ngayong taong ito po ay meron na po kaming projection na 76 billion na ilalaan namin for benefit. Nakukunin namin po doon sa ating surplus fund o yung ating retained earnings. At for next year po ay yun nga, butit kung papalarin po maibalik nga yung 60 billion, yun po naka-project na kaming talaga pong gagastusin natin at gaya ng nasabi ko, kukuha pa rin po kami dun sa aming natitirang surplus. At sa pamumuno po ng ating chairman na Secretary Ted, ay medyo naman po ang board namin ngayon ay open na yung reserve fund. So just a question, Madam Chair, at least you work well together now. Very well. Kasi dati magsusuntukan pa kayo sa kabila Nice. They work well together now? Yes. Secretary? Yes, Madam Chair. Madam Chair, I'd like to point out also that at this point, I also submitted to the office of our chairperson a commitment letter. Nag-commit ako dito sa mga tinatanong po nyo and as Secretary of Health and as Chair of. So I committed to a substantial increase in the benefit packages of the top 10 mortality care causes: heart disease, diabetes, respiratory, and hypertension. Number 2, I also included, not limited to, dental health package, mental health benefit, animal bite, things that we have discussed in previous committee hearings here. Coverage of optometric, yung eyeglasses ng mga bata, population-based services, medical transport, yung ambulansya. Kasi yun hindi pa covered, papa-approve natin lahat yan. Detection and screening of lupus, autism, ito yung mga lumabas ng mga previous hearing na pinupush ako to actually project. So I signed it already as a commitment.
And then yung yakap, papalawakin natin yung zero balance. And then yung mga bukas centers, pagdadamihin pa natin. And then full implementation of the PhilHealth law and the roadmap. So yun ang commitment mo ay in writing na po para na-receive ng office niyo. Madam Chair. I noticed you're looking at Senator PG, no? And by the way, welcome, and also Senator Bato was here. He arrived, was here, and is probably gonna come back. So anyway, just to acknowledge their presence. You were looking at Senator Bongo while you were reading the commitment, and I'm just assuming that those were commitments you made over the years that the Senator Bongo was chairperson. No? So salamat for that. May isa lang siyang follow up with the permission of Senator JV about this commitment. About this commitment lang po. Salamat, Madam Chair. No? Nagkaroon na po tayo ng 14 hearings last year. No? Minsan, twice a month tayo nag-hearing. At doon natin na-discover na yun nga po, no, may excess funds kayo na dapat, kumbaga, kung ginamit nyo nung January pa lang, wala sanang excess funds na pag-uusapan. Wala pong wawalisin ang National Treasury at the middle of the year. Kung yung minadali ninyong reforma na ginawa noong December of 2024, kung ginastos nyo yung pondo, kaya sabi nga ni ating chairperson ng Committee on Finance, dapat ang PhilHealth spend muna kayo para walang excess funds na wawalisin ang National Treasury. Nagawa nyo nung Disyembre yung mga pagtataas ng case rates, additional packages, mga check-up dito, pagtataas ng coverage sa operasyon sa puso. Ginawa nyo nung Disyembre, sana ginawa nyo nung Enero, wala sana excess funds. Wala tayong pinag-uusapan dito na sobra na 89 billion na wawalisin ng National Treasury. Ngayon, meron kayong commitment sa PhilHealth for next year. Ito na yung mga gagawin ninyong reforma pa. Kasi last year, nangako kayo for this year, check-up sa mata, tinanggal ninyo yung single period of confinement policy, tinanggal niyo yung 45 days limit, para gumastos talaga kayo. Check up sa ngipin, sinama nyo, at marami pang iba. Yung pag inatake ka sa puso, 500,000 na yung sasagutin. Across the board, sabi nyo, 9,000 case rates ang pinag-aaralan ninyo. So, ang hirap pag-aralan. It will take you too long, no, para pag-aralan ito. Pero nagawa nyo nga nung Disyembre. Sana gawin nyo po parate para hindi na lumobo ang inyong excess funds. Gamitin nyo na kagad sa mga pasyente. Dahil marami pa pong mga pasyente natin na takot magpa-hospital, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan po. Ang liit po ng counterpart ng PhilHealth, alam nyo naman po yun. Meron nga po Provincial Health Officer ng Camarines Norte. 4 million, na-admit siya, sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million, sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million, wala pang 1%. Kahit taasan nyo ng 50%, 28,000 pa rin yun, less than 1% pa rin yun. Maliit pa rin. Ang na-contribute niya sa bulsa niya, sa sahod niya, kinaltas 200,000. Namatay na siya, nalugi pa siya. Yan po ang katotohanan. Napakaliit talaga ng coverage ng PhilHealth. Kaya tama po, spend kayo ng spend. Huwag niyong patulugin yung pondo dahil maraming pasyente yung naghihingal o takot magpa-hospital. Nabasa ko po yung commitment ninyo last year, unti-unti yung tinutupad this year. Kailangan po yung commitment ninyo eh. O kailangan pong hindi puro lang, pangako lang na hindi nyo naman gagawin. Ngayon, may pinirmahan ka po ng commitment, Secretary Ted. You address it to Senwin. Ako po ay dati po sa committee, no? Dati po akong chairperson ng Committee on Health for the past 6 years. Ngayon, napansin ko lang, may suggestion lang naman po ako dun sa inyo. In fact, I file a bill, no? Itong sa ID. Yung mga indirect contributors ninyo ng PhilHealth, hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya takot sila mag-hospital. Ito yung mga kababayan natin na hindi alam paano gamitin itong magparehistro sa e-gov. Siguro 50% ng Pilipino. Kaya napakababa po ng registration ninyo sa PhilHealth Consulta. Less than 25% pa rin po out of 115 million Filipinos. Less than
25% pa rin po ang nagparehistro. So PhilHealth konsulta o naging PhilHealth yakap na po ngayon. Ngayon, suggestion na naman po ito. Nag-file po ako ng bill itong pag-issue ng ID. Hindi naman kailangan mahal na ID. You can tie up with the national ID system. Pero alam nila yung benepisyong matatanggap nila at hindi sila matakot. Kaya lang po sir, tinanggal nyo yata dun sa commitment letter ninyo yung pag-issue ng ID sa mga indirect contributors. Ito yung mga indirect contributors na binabayaran po ng subsidy ng gobyerno. Hindi nila alam na miyembro po sila ng PhilHealth. Takot ito magpa-hospital. Meron pong mag-ina sa Cebu, namatay po nasa sidewalk dahil ayaw magpa-hospital. Eh yun, nanganak sa sidewalk, namatay po yung mag-ina. So, sana naman po masama nyo po ito sa inyong prioridad na ma-issuehan po ng ID. Hindi, PhilHealth ID naman po ito. Nakalagay naman po, lagay nyo PhilHealth, i-consulta. Alam lang nila yung benepisyo na matatanggap nila. Can you add po sa inyong commitment po ito, Dr. Mercado? Dr. Mercado, can you reply? And then Senator Bongo, if it's okay, can we go back? Kasi medyo marami hong nakalista rin na magtatanong din sa mga kasama natin. So yun lang naman kasi baka ako ho as moderator ang matingnan ng masama ng mga nauna eh. So pakisagot lang po yun kasi relevant naman talaga tong commitment, but I know that Senator Bongo with his years of handling the committee knows a lot of the issues. So hindi ko kayo minamadali pero dun sa time nyo talagang busisiin po natin lahat yun. So please give him an answer, Dr. Mercado. Thank you, Madam Chair. Actually po, ang aming pong rehistrado na ngayon sa yakap, ang projected po namin by year end is 51 million. Malaking angat po yun kumpara ng mga 25 million. So almost 100% nung 2024. Yun po, ini-issuehan po ng ID kasi, pumupunta po kami ng caravan sa mga komunidad at doon po kami nag-i-issue ng ID. Meron din po kaming ngayon BOA with the DepEd na kung saan po yung ating learners kasama po yung kanilang mga magulang ay bini-issuean din po namin ng ID. Baka masama nyo na lang po yun sa inyong commitment na para tuloy-tuloy, lalong-lalo na sa indirect contributors po. Alam, para sa kaalaman ng Pilipino na miyembro po sila ng PhilHealth. Dahil yung iba hindi talaga alam, sir. Totoo po yan. Sige pa. Yes po. Ilalagay po namin ng bukod na commitment po. Thank you. So let's proceed. Si Senator JV still has time for one or Just last one question. I'll just reserve my other questions later for on the second round. Dr. Bosa, no? Total, nakaharap na namin kayo. Napansin ko lang po, wala nang pamilyar na buka sa mga kasama ninyo. Ang pamilyar na lang po sa kanila, si Dr. Albert Domingo na taga WHO nung aming pong binabalakas sa sinusulat ang UHC. Sorry po, but I have to ask this question. Siyempre po, ang namin dito, it's an institutional memory, no? Yung tanong natin. Kasi wala hong, parang halos na pang usik nyo, bago na po, no? Hindi ko na isa-isay kung sino sila. Pero, yung po kasing, yun lang po, kung paano natin, how can we be assured that the program, especially universal healthcare, will be implemented properly. Gayong nawala na ho lahat ng kasama na namin nung binabalangkas pa lang ho ito, no? Ito po si Yusek dating Secretary Yusek Rosario Vergere, Yusek Kenneth Ronquillo, Yusek Achilles Bravo, Yusek Nestor Santiago, Yusek Eric Tayag, nag-retire yata, but Yusek Francine Laksamana, Asek Ariel Valencia, Asek Sharid Mercado Grande, and the other directors. So halos lahat pala, bago na po ang mukha. Pasensya na po, talagang hindi ko na po sila kilala kasi ang tagal namin binalangkas, ang tagal namin tinabaho ang universal healthcare. Yun po ang aking concern, is the institutional memory of the department on the implementation of this law. Thank you very much po. In fact, I share the same sentiment nung natanggal yung aking mga senior USEC at ASEC at napalitan ng mga bago. Luckily, nag-step up po ang buong ahensya behind me. And I'm very happy and proud na yung mga ASEC matagal na at yung mga division chief, mga directors ay nag-step up with the institutional memory and they're supporting the new appointees. So, yung kung sa institutional memory po, malakas ang institutional memory. And having served as former undersecretary, medyo kabisado ko po itong department na to kasi 5 years din po ako naging USEC. So,
most or less, natutulungan naman ako ng buong ahensya and all the other employees despite the new faces na nakita niyo po.